Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman ay araw ng linggo, araw ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Babasahin ko po sa awit 67, 1-7. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa idaigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nang aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Salamat po sa salita ng Diyos. Naway sa ating nararanasan sa pandemya na ito, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kumapit lang po tayo sa mga salita ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Ika'y aming pasasalamatan, papurihan. Panginoong Diyos, sa lahat ng ginawa mo sa amin, tunay nga Panginoon na hindi mo kami pinabayaan. Iningatan niyo po kami, nilayo niyo po kami sa mga sakit Panginoon, at patuloy niyo kami nga pinagpapala Panginoon. Maraming salamat Panginoon na sa umagang ito, ikaw ang aming kasama, ika'y aming papurihan, pasasalamatan sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon dadako tayo sa ating pagpapasalamat at pangunahan tayo ng music team. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong pinagpalang linggo ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Tunay nga po na lahat po tayo ay pinagpala ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya po sa araw na ito ay ibalik po natin lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon dahil deserve niya po lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Tayo pong lahat ay umawit para sa ating Panginoon. Amen. I'm laying it down for the joy of the Lord.
clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
At ngayon naman ay kakain tayo ng espiritual na pagkain. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos. Good morning sa ating lahat mga kapatid. Kumusta na kayo? Kumusta na ang ating kalagayan ngayon? Sana tayong lahat ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang purihin. Alam natin sa kabila ng pandemya nito, kinikinita ko na ang anak ng Diyos kailanman, kung katulad na sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan. Katulad ng mga pagkain, nakatanggap man lang tayo ng ayuda o hindi nakatanggap, still ang ating Panginoon nandiyan pa rin sa ating buhay. Kaya purihin ng Panginoon. Imagine, 7 buwan na pala tayong nasa pandemyang kasalukuyan. Salamat sa Panginoon at patuloy lang po tayong mag-worship sa ating Panginoon whatever the circumstances. Makapangyarihan nating Diyos na buhay kaysa sa lahat ng naranasin nating problema sa ating buhay. O nga pala, binabati ko ang ating mga pastors, lalong-lalo na sa Christ Jesus Our Life Church. Patuloy natin ipanalangin din nating mga pastor sa kabila ng mga pandemya, hindi sila tumitigil na manalangin sa atin. Especially, our very own pastor ng Christ Jesus Our Life, Camarin, si Reverend Elmer Miguel. Nandiyan siya palagi upang alalayan tayo, tatawagan tayo, tinuturuan tayo, pinapanalangin tayo. Lalo na ngayong nananalasa ang kasalukuyan na pandemya ngayon mga kapatid. Di lang dito sa Pilipinas at pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya mga kapatid, wag lang po tayong bibitin. In the long run, we will reap the good harvest. Tayo pong lahat ay manalangin mga kapatid. Taimtim sa ating puso. Alam ko nasa harap kayo ng kanyang mga TV screen at lalong-lalo na yung mga cellphone na wag lang po tayong bibideo hanggang sa kahuli-huli nating worship na ito. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na nasa langit, ikaw ang lumalang ng langit at lupa. We thank you, Lord, sa lahat ng mga pagpapala na ibinibigay mo sa amin. Alam namin na nag-stick, Lord, kami sa iyong promises na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. At nakikita-kita namin po sa kabila ng pandemya, lahat po kami ay puro mga busog, punong-puno ng blessings. Lahat po kami ay patuloy na nananalangin, nagwo-worship sa iyo, O Lord, sa espiritu at katotohanan. At nawa po, Lord, ang pag-aaralan namin ngayon ay magsilbing tumimo sa aming mga puso't isipan at magsilbing gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Gayon din po, Lord, na sana po ay may bahagi rin namin sa iba naming mga kaibigan na lalong-lalo na hindi nakakadalo sa ganitong pagkakataon. At alam namin na hindi hadlang ang kami ay magkalayo-layo. Subalit sa pamamagitan ng online service, kami po ay nagkatipon-tipon na patuloy na ikaw maging sentro sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ay binabalik po namin sa iyo na may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan, kung mayroon po kayong mga Biblia sa inyong harapan o either sa inyong mga gadget, makikita po natin ang ating pag-aaralan, ang ating teksto sa mga awit, chapter 42, verse 1 hanggang 5. Sinasabi sa verse 1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba.
kailan kaya maaaring sa presensya mo isumamba? Verse 3, araw, gabi, tumataghoy, gabit araw, tumatangis, maging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Verse 4, nagdurugo ang puso ko kapag aking maalaala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Verse 5, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Purihin ang Panginoon sa pagbasa sa ng kanyang mga salita. So, mga kapatid, pinamagatan po nating ang ating pong pag-aaralin ngayon. Ang title po natin ay Beating and Winning the Blues. Kung titingnan po natin ayon sa Webster Dictionary, maraming meaning po ang blues. Pwedeng it pertains to color. Diba may kulay na asul or blue. So, pwedeng it pertains sa buhay na naranasin ng tao. Pag sinabing blues, ibig sabihin, nagpapatungkol sa negatibong nararanasan sa buhay natin, especially nowadays. Ibig po sabihin, pag sinabing nakakaranas po tayo ng blues sa ating buhay, nandun po yung tinatawag na kalungkutan, sadness, nandun po yung tinatawag na depression, sufferings, kapighatian. Pwede po nating i-ehemplo. Ngayon, kasalukuyan, marami po ang nawalan ng hanap buhay. Marami ang wala ng kinakain. Marami ang mga negosyong nagsara. Yun po ay lahat ng mga tinatawag na blues sa buhay ng isang tao na nakakalungkot at patuloy na nadidepress ang bawat isa. Nagtatanong sila, hanggang kailan ito? Katulad ng COVID-19 na ito, hanggang kailan? Yun po yung bibigyan natin ng linaw, yan ang pag-aaralan natin o bigyan ng kasagutan on how to beat and win the blues in our life. Bigyan po nating meaning ang bawat points by letter yung salitang blues. So, in short, meron po tayong 5 points to be considered. Kung titingnan po natin yung una po nating points, number 1, believe on the positive side. Kaya pinalaki ko po yung letter B dahil yun po nag-i-start ng salitang blues. Tapos sa letter B, believe only on the positive. Pag sinabi pong positive, so kung ano man yung nangyayaring hindi maganda sa ating buhay, magtiwala tayo. Dahil alam natin, pagkatapos ng kalungkutan, merong darating na kasayahan. So, sabi ng ating Panginoon, di ba, sa kanyang salita, hindi niya tayo pababayaan. Ito yung mga pagsubok lang, para bang testing ground lang ito, mga kapatid. So, kung titingnan natin ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, makikita po natin sa Philippians chapter 4, verse 8, New International Version. Ano pong sinasabi doon? Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble,
whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pag sinabi pong think about such things, makikita natin doon kung ano lang po yung katotohanan, kung ano lang po yung mga tama, kung alam po yung tinatawag nating pwede nating sabihin na yung nakakalugod sa ating Panginoon. Yun lang po ang dapat nating pagkatiwalaan. So makikita rin po sa magandang balita Biblia, sinasabi sa mga taga-Pilipos chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng ang inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Nakakalungkot pong isipin mga kapatid, sometimes maraming Christians mas nangingibabaw pa rin yung pagka-negative thinker kaysa sa positive thinker. Bakit po? Dahil tumitingin tayo, nakikinig tayo, nakakonsentrate tayo sa negatibong bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil hindi tayo nakakapag-move on. Yun po yung tamang salita. Meron pong isang kwento na meron po siya isang nanay, 6 po ang kanyang anak. Subalit, ang kanyang favorite na anak ay kinuha ng Panginoon. Hindi niya matanggap-tanggap. Hindi siya makapag-move on. Hanggang sa dumating yung punto na itong natitirang 5, napabayaan na niya. Dahil hindi niya matanggap na ang kanyang favoritong anak ay humiwalay na sa kanya. So, dapat hindi po ganun. Kasi alam natin na ang ating Panginoon ay siyang may akda ng lahat. Binigyan tayo ng buhay, siyang may karapatan na kukuha. So, dapat isipin natin hindi yung negative side kung bakit kinuha ang kanyang favorite na anak. Dapat ang isipin natin kung baga sa nanay, dapat isipin niya, meron pa siyang 5 natitira. May dahilan ng Panginoon kung bakit kinuha niya ang kanyang favorite na anak. So, dapat bilang mga Kristiyano, dapat lahat ng nangyayari dito sa ating mundo, kay dilubyo man, kay problema man yan, kay bagyo man yan sa ating buhay. So, alam natin, ang ating Panginoon ang may akda ng lahat. Basta't mag-stick tayo sa kanyang mga pangako na kahit anong mangyari, meron po tayong Diyos na buhay na sinasandalan. So, dapat titingin tayo at mag-dwell tayo kung ano ang magandang nangyayari at kapuri-puri at kaibig-ibig na bagay. We must believe on the positive side, mga kapatid. So, sa 5 puntos po, makikita natin yung una, believe on the positive. Ngayon po, titingnan natin yung pangalawang puntos sa letter L ng blues. Look for the purpose. Ano po sinasabi sa unang Pedro chapter 5 verse 10 sa magandang balita Biblia? Sinasabi po sa verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lakas ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan
katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyon na di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Kristo. Sinasabi rin po sa New International Version, 1 Peter chapter 5 verse 10, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Napakaganda po. Ibig po pala sabihin, itong nangyayari sa atin ngayon ay pansamantala lamang. In the end, gagawin niya tayong matatag ng ating Panginoon upang mapanagumpayan nating lahat ito. So, kumbaga, tinetesting lang ang ating pananampalataya ng ating Panginoon. Siguro kung mabasa niyo po yung kasaysayan ni Job, siya po ay isang masugid na lingkod ng ating Panginoon. Kung yung nangyayari na COVID ngayon, baka sakaling hindi lang katiting yung nangyayari sa buhay ni Job. Saan ka nakakita na yung isang kanyang tinatawag na cattle, yung kanyang mga alagang hayop, meron siyang pastol, meron siyang pinagpapatay ng lahat ng mga masasamang loob, at pati yung mga kasama niya mga pastol, pinagpapatay. Nagtitira pa sila ng isa upang ipaabot nila kay Job na ganyan ang nangyari. Ganon din po sa mga anak niya, ang kanyang mga kasama, may nagtitira pa yung mga salarin para may magsumbong kung gaano kasakit, mga kapatid. Pero si Job, dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi siya natinag. Alam niya na ang Diyos niyang sinasandalan, katulad ng Diyos natin na sinasandalan ngayon, ay Diyos na buhay. Kaya po mga kapatid, patuloy lang po tayong panghawakan ang salita ng Diyos. Sabi nga, wala tayong ibang pananggalang dito sa mundo kundi ang salita ng Diyos. Kaya dapat tuloy-tuloy lang po tayong mag-aral ng salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung kasagutan sa ating mga problema, kung ano yung dapat nating ibigay advice sa ating mga kapatid na katulad doon nakakaranas din ng ganitong problema. Dahil alam natin, pagkatapos ng pagtitis ng maikling panahon, ang isang anak ng Diyos, mayroong gantimpalang naghihintay sa Kanya. Siyang magbibigay ng kaganapan at katatagan. Imagine, lalo pa tayong patatatagin. Kaya, dapat lang po tayong makibahagi sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama natin si Kristo. So, kaya po ang nangyayari na sa ganitong senaryo, kailangan, we have to look for the purpose. Alamin po natin, tingnan po natin, may purpose ang ating Panginoon sa atin kung bakit inaalaw ang iba't ibang klaseng pagsubok sa ating buhay. Mapanagumpayan natin lahat ng mga discouragement kung titingin tayo sa purpose ng ating Panginoon kung bakit inaalaw niya. Hindi po natin makikita kundi kailangan basahin natin ang kanyang salita. Meditate it day and night. So, makikita natin, bigla na lang yung kasagutan mo nandun pala sa iyong binasa. So, kung busy man tayo sa material na bagay, mga kapatid, dapat balanse. Maging busy rin tayo sa spiritual life natin dahil ito lang po ang pwedeng mabit-bit natin.
pagkita tayo sa ating Panginoon one-on-one. Ika nga. Ang tanong, bakit inaalaw niya ang pandemya? Na pwede namang hindi dahil makapangyarihan siya. Isa pa, ang mga malubhang sakit, ang kawalan ng pagkakitaan, ang lindol, bagyo. Napapansin niyo siguro pag nababasa natin at napapanood natin sa TV, panahon ng pandemya, mayroong scammer. Panahon ng pandemya, mayroong nangungulimbat sa kaban ng bayan. Panahon ng pandemya, makikita mo, mayroong nag-aaway, may nagpapatayan. Bakit? Inaalaw ba ng ating Panginoon to? Yan lang ay isang mga testing ground or kung hanggang saan masusukat ang pananampalataya natin, kapatid. Isipin natin, pagkatapos ng kadiliman, may naghihintay na liwanag sa ating buhay. Kaya purihin na ng ating Panginoon. God promises to us na we have to increase our faith. God promised to us na patibayin niya ito. So mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, so ano po yung unang puntos para mapanagumpayan natin ang kalungkutan sa ating buhay o tinatawag na blue sa ating buhay? Ano yung una? Sa letter B, believe on the positive. Pangalawa, we have to look for the purpose. Then, yung pangatlo po, sa letter U, we have to utilize the promises. Kailangan gamitin natin panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Mariin na sinasabi sa mga ni Pablo sa mga taga Roma, chapter 15, verse 4, sa magandang balita Biblia, anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. We have hope. Ika nga. Kaya nga, nandun yung maliwanag na kailangan magpalakasan tayo sa isa't isa. Kaya meron po tayo tinatawag na prayer warriors. Kaya para ang buhay po ng isang mananampalataya, hindi lang po nag-iisa, yung tinatawag no man is an island. Kailangan mas marami ang nananalangin, mas epektibo. Ika nga. So, tayo pong mga Kristiyano, sometimes we lack victory. Bakit? Sometimes binabaliwala lang natin ang pangako ng ating Panginoon. Dahil sa kabisihan natin, dahil siguro bago dumating yung pandemya, lahat ng pangangailangan mo, may maganda kang trabaho, okay lang. Smooth sailing ang buhay mo, okay lang. Bago dumating yung pandemya. So, sometimes, Kristiyano na tayo, wala po natin ang pangako ng ating Panginoon. Kaya, nawawala ang lahat ng mga benepisyo na pinangako ng salita ng Diyos. So, sana gamitin natin at panghawakan. Paano po yun? Basahin po natin ang salita ng Diyos. Tandaan natin, kung ano man yung nangyayari sa ating buhay, whether it is negative or positive, we have to refer on the promises of our Lord. Always. Hindi yung kung kailan tayo sa nakatapa, sakala natin naalala. Kailangan, sabi nga, meron, wala, parehas lang. Kasi nakakalungkot isipin naalaala lang natin yung Panginoon pag wala na tayong escape So ayaw ng Panginoon ng ganoon. Gusto niya puno ka ng blessings, magpasalamat tayo sa Panginoon. Binigyan ka ng pagsubok, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. So,
Yun po tandaan natin. We must have to read the Bible, ang salita ng Diyos. So, pwede po siguro nating sabihin na lahat ng mga promises na nakasulat doon, so, tatandaan po natin. So, by the time na meron tayong mga kapatiran na nagkakaroon ng problema na ganito, meron tayo kaagad na mai-impart. So, that means na ang ating mga kapatid, hindi siya mag-fall. Siyempre, alam natin kung kailan tayo mahina, alam natin na ang kaaway ng Panginoon ay palaging nagdo-double time yan. So, ipipid tayo ng material na bagay para lalayo tayo sa ating Panginoon. Pagkatapos, i-scaman niya, kukuhanin din naman niya. Parang gano'n. So, dapat tayo po, mag-stick po tayo, magre-repair po tayo sa Kanya palagi. Ang Diyos lang ang ating tunay na sandigan. Wala nang iba. So, sa 5 points to be considered to beat and to win the blues ang ating kalungkutan sa ating buhay. Ano po yung una? Sa letter B, we must have to believe on the positive side, mga kapatid. Pangalawa, we have to look for the purpose. At ang pangatlo, we have to utilize the promises. At ang pangapat po, letter E, we must have to encourage other people. At po sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Sa magandang balita Biblia, sinasabi po doon, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. So, yun po yung purpose na you must have to encourage other people. Kaya pag minsan po, there are times na maraming tao, they are falling into discouragement. Bakit? Because there is no one helping them during their times of need. Sa oras ng kanilang pangangailangan, para bang feeling nila na pinagtakloban sila ng langit at lupa, wala man pumapansin sa kanila, walang ganito, para bang iniwan sila sa ere. Ika nga. So dapat, we must have to help them, lalong-lalo na sa panahon nitong pangangailangan. Alam natin na marami ang nawalan ng trabaho. Huwag po natin isipin na pagkakuha ng tulong, makikita mo yung tao, iba pala, kunwari, huwag natin isipin yung mga ganun. Ang isipin natin ay makatulong tayo kung hanggat maaari, kung meron tayong maitutulong. Para naman, ang isang tao, iisipin yan na hindi siya nag-iisa. Para bang feeling niya na talagang, kala ako lang mag-isa sa mundo, marami pala akong karamay. Ang pinakamagandang ehemplo po ito, meron po tayong isang kakilala sa isang subdivision po ito. Ito, during the time of pandemic, isipin mo, instead of discriminating them dahil nag-positive sila sa COVID, ang ginawa po ng mga kapitbahay, maya-maya hindi po sila pinalabas ng bahay, maya-maya may nag-aatid ng pagkain, may nag-aatid ng prutas, may nag-aatid ng may nagbibigay ng tulong, financial, mga ganyan. So, lalo silang nainganyo, na-encourage sila. Sobra-sobra pa. Sabi niya, sarap pala ng na nagkakaroon ng COVID. Wala kang ginagawa, kundi parang pinapakain lang ng mga kapitbahay. Yun po yung tinatawag. We must extend our help. Marami pong mga ganung senaryo na meron po tayo mga kapatid na ganito, alam nila wala sila. Nung bandang huli, to make the long story short, in the end, sumobra pa.
sa kanilang iniisip na pangangailangan sa hospitalization or whatever the case. So, ganun po. We must have to extend help. We must to encourage other people by extending our help to them. So, yun po. Damayan po natin sila. Saan lang problema? Ika nga, magtulungan lahat as a family of God, especially in times of difficulties. So, kung titingnan natin, siguro yung apat na puntos kung how to beat at kung paano natin mapanagumpayan ang kalungkutan sa bawat isa sa atin. So, ano po yung unang puntos? Believe on the positive. Take note po. Number 2, look for the purpose. And number 3, sa letter E, utilize the promises. And number 4, encourage other people. And lastly, mga kapatid, last but not the least, yung letters po, sing God's praises. Yun po yun. Sa katahapon ni David sa mga awit 66:2, makikita po natin doon sa Magandang Balita Biblia. Ano po sinasabi sa verse 2? At purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya't luwalhatiin siya. Katulad po ni Haring David, bilang thanksgiving sa napanagumpayan niya sa kanyang buhay, sa pag-aaruga sa kanya ng Panginoon. So, he used to sing praises para mapapurihan at maluwalhatian ang ating Panginoon. Dapat po tayo bilang mga anak ng Diyos, katulad po ni Haring David, alam natin na ang Diyos ni Haring David nung araw, ang Diyos ni Job nung araw, ang Diyos ni Moises nung araw, Diyos ni Isaac nung araw, siya rin po ang Diyos na buhay, na dapat po natin siyang awitan. We have to sing praises bilang tugon sa kabutihan ng ating Panginoon na patuloy niyang binibigay sa atin, lalong-lalo na yung mga blessings. Kaya pag minsan po, tayo mga Kristiyano na, failure po tayo to praise the Lord enough. Bakit po? Dahil hindi lingid sa atin, nasa mundo pa tayo. Natatalo tayo mga kapatid sa udyok ng kaaway dito sa mundo. So, kaya pag minsan, siguro lahat po tayo nakadanas nito. Pag minsan, kukuhanin ng kaaway ng mundo ang lahat ng oras natin. Pagdating natin sa bahay, lobat na tayo. Pag minsan nakalimutan natin manalangin, bigla na lang tayong ihilata, matutulo na kinabukasan, hindi ka na rin makapanalangin. Bakit? Lahat ng oras kinukuha na ng kaaway ng ating Panginoon. Ititira lang sa atin yung mga konting gig sa ating buhay. Dapat hindi po ganun. Dapat, sabi nga, palaging balanse yan. Alam naman natin na kailanman ang Diyos ay pwedeng mag-exist mag-isa. Pero tayo, kailanman, kung walang Diyos, wala rin tayo rito. So, dapat talagang yung pagpupuri, pwede na natin sa pag-aawit. So, lahat po yan. Sa Panginoon, nagdadala ng pag-asa, alam natin yan. Ang pagpupuri sa Panginoon will bring hope sa atin. Ang pagpupuri sa Panginoon, tinutulungan tayo upang itaas niya tayo. So, kailangan mga kapatid na kahit anong mangyari, katulad ng awitin, kasama natin palagi ang Diyos.
Kung ano man ang ginagawa natin, unahin natin ang Panginoon. Sabi nga nila, start your day from God, then end your day from God. Ganun po yun. So, bilang pagtatapos po, para mapanagumpayan natin ang kagulumihanan o sabihin natin kalungkutan sa ating buhay o negatibong espiritu sa ating buhay, as David said sa mga awit 71 verse 14, makikita po yan sa Magandang Balita Biblia. Ako naman samantala ay patuloy na aasa, patuloy na pupurihin ka, tuwina. Katulad po ni David, we have to praise the Lord more and more and more, sabi niya. So, siguro po bilang conclusion or sabi nating summary sa ating napag-aralan, so panghawakan po natin itong 5 points na to at i-apply po natin sa ating paglakad sa ating Panginoon. We have to believe only on the positive. We must only look for the purpose. At ang pangatlo, we must have to utilize the promises. And number 4, we must encourage other people. Then lastly, we have to sing God's praises. Tayo po lahat ay manalangin. Dear Father God in heaven, maraming salamat po Lord sa mensahe mo ngayon. At nawa po Lord ay natagdagan ng aming kaalaman at magsilbing aming panghawakan ito sa aming paglakad sa iyo Lord. Na matuto po kaming magtiwala sa iyo. Matuto po kaming lumingon kung ano yung purpose mo sa bawat isa sa amin. At alam namin, matuto po na kaming tumanggap kung ano man ang nangyayari na circumstance sa aming buhay na hindi mo kami pababayaan at hindi kami iiwan. Na sinasabi mo Lord sa iyong salita, hindi mo ibibigay sa mga anak mo ang problema na hindi namin kakayanin. Subalit kung hindi namin kaya, alam namin na ikaw pa rin ang tutulong upang makakayanin ito. At isa pa po Lord na patuloy po namin pag-aralan kung paano namin ma-encourage yung ipo po ng mga kaibigan, mga kapatid, at para mailapit namin sa iyo, para makakalimutan po na hindi sila nag-iisa sa mundo, Lord. Bilang pasasalamat, O Lord, sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin, sa lahat ng blessings na tinasamasa namin, na we have to sing God's praises, O Lord. Katulad po ni David, patuloy po kaming umawit ng papuri sa iyo, O Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat na ito'y pinabalik po namin sa iyo, na may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Have a blessed Sunday to all, mga kapatid.